Hola chicas! A day in my life as a minimum wage earner here in Madrid, Spain. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano kami magluto dito ng sauce para sa kanilang pasta or sa atin na tinatawag nating spaghetti. So paano nga ba namin yan niluluto dito in a healthiest way? First of all po, yung mga sinasalin ko dyan, mga vegetables po yan. Ginigiling namin siya, then papakuluan ko siya ng ilang minuto hanggang sa maluto siya, yan yung mukha niya. So, lalagyan ko din siya ng verduras. Yung verduras, yung tinatawag na sabaw ng vegetables. Kasi verduras is vegetables in English. So, yan yung nilalagay ko dyan. Etong nakalagay dito, sa separate video ko siya. Iba naman yon, ibang ulam naman yon. So, yan, lulutuin ko lang siya dyan. Then, papakuluan ko. So, itong latang to, yan yung ginagamit namin para sa sauce nila sa spaghetti. So, hindi siya pareho nung sa atin na matamis. Eto, hindi siya matamis. Parang tomato lang talaga siya na dinurog-durog. Tas, yan, ilalagay ko siya. Since yung gulay is medyo luto na, kaya ilalagay ko na yung tomato. Kasi pag pinagsabay ko sila, tumatalsik. Hindi ko alam bakit ganun tumatalsik siya. So, eto na yung ka-level ng spaghetti natin dyan, yung sauce. Hindi naman super level. Parang ano lang siya, medyo matamis na to. Pwede na to ipang sausaw sa hotdog, ganun. Yun yung ginagamit namin dito. Eto, isa lang yung gagamitin ko dyan kasi hindi naman gaanong madami yung karning ilalagay ko. So, aanuhin ko lang siya, then ibubuhos ko lang din naman doon sa, ano bang tawag doon? Yung kaldero. Tapos yun, ilalagay ko lang din siya para matamis-tamis naman yung kanilang sauce. Kasi pag yung nakadilata lang yung ilalagay ko, hindi talaga siya masarap. Since wala nga siyang, parang normal lang siyang patatas na tomato na dinurog-durog. So, eto na yung kakalabasan niya. 'Di ba yung yung sauce nila, may gulay. So, healthy talaga siya. Then, lalagyan ko din siya ng karne. So, ito na nga po yung ilalagay kong karne, yan po ay baka. So, kung yung ibang magtatanong bakit hindi na lang daw gisahin, ganun. Kasi po dito sa boss ko, ayaw nila yung matigas yung baka. So, kapag ginisa ko siya, tapos lagyan ko ng sibuyas, onion, time consuming din po siya. Parang hindi na siya kasi madami din akong ginagawa. Kaya yan din yung ginagawa ko. Pinapahuli ko na yung baka. Tapos, kapag hindi siya chewy. So, hindi siya gaanong matigas pag kinain na. Ayaw kasi nila ng mga matigas na pagkain. So, yan na yung nilalagay ko dyan. Hahaluin ko na siya. Then, papakuluan ko lang siya ng halos isang kuluan lang. At pagkatapos nun, so, yon. Tapos na tayo dyan. At iaahon ko na siya sa kahirapan niya. So, ito na yung itsura niya kapag naluto na siya. Ganyan siya. Parang pareho lang din ng atin. Pero mas healthy to. Masarap din to ha. Hindi siya yung masarap din to. Madaming baka, madaming gulay. Tapos, kung sasabihin ng iba, wala bang sibuyas. Kasama na po dun sa giniling. So, hindi talaga kami dito mahilig maggisa-gisa. Ako pala, hindi ako mahilig maggisa-gisa dito. Kasi kung ano yung sinabi nilang luto, ganun yung ginagawa ko. Tsaka iniiwasan nila yung mantika. Ayaw talaga nila ng mamantika. So, ganun yung ginagawa ko. Para hindi din madurog hindi madurog. Hindi din makunat yung baka. So, pagkatapos nun, isasalin ko na siya sa mga container, then papalamigin ko siya bago ko ilagay sa refrigerator. So, kapag naipasok ko na siya sa refrigerator, doon na lang sila kukuha kung kailan nilang gustong kumain ng pasta. For example, bukas, kung gusto nilang kumain, then magluluto na lang sila ng pasta, then kukuha na lang sila ng sauce. So, hindi ako pagod. So, for the whole week, halos 3 times lang ako magluto. Then, yun, doon na lang sila kukuha. Okay, hanggang dito na lang. Bye!